walang mapait na kape at nakakainip na araw sa Keroppi Podcast. Welcome mga kaibigan sa ating first ever episode ng podcast na ito. Ako po ay si Keroppi. At for today's podcast, for this episode, tayo po ay magkakaroon ng what we call is getting to know with each other, okay? So medyo pa autobiography ang peg natin for today's episode, So, I'll be collecting some, not collecting, but I already research or shall we say prepared some questions for myself. Diba? I gather the questions and then I will answer at the same time. So it's like a biography questions lang naman. So let's start with what is your name. So as mentioned earlier, my name is Keroppi. That's not my real name. That's just, let's just say, pen name. Kumbaga, nung mga panahon pa ni Rizal, di ba? They're using pen name to hide their true identity. So, ganon din ang nangyayari dito, no? Pa-pen name tayo. So, medyo pa alias tayo sa bandang podcast session natin. So, call me Keroppi. Alright, so do you have a nickname? So, yes, may mga nicknames ako. Actually, marami akong nicknames. More than two. Depende kung sino yung tatawag. If it's a family or a friend or someone close, ganon. Or mayroon ding ibang mga tumatawag sa akin na ibang pangalan. Depende sa anong social media. But for this podcast or dito sa podcast natin, call me Keroppi. Alright? You can call me Kero for short kung Keroppi is kinda mahaba na para sa inyo. And next question is, when and where were you born? So, when I was born, I was born November 7, 1989. So, yung may katandaan na tayo, no? 1989. So, nasa 1980s. Pero papuntang 1990s. Anyway, matanda na pa din. In Philippine or Filipino, ano ba tawag doon? Parang standard age. Standard age. Parang ganon. Medyo matanda na tayo. Where? Sa Agusan del Norte. Okay. When you were a child, what did you want to be when you grow up? When I was a child, wala talaga akong actually plans, or not plans, pero wala talaga akong parang specific, anong tawag nun? Parang what I want to be. No? Parang ganon. Parang gaya-gaya lang ako. Actually, even until now, parang wala pa naman ako nasabi na, parang wala akong nasabi. I can't say myself na parang meron akong parang destination. Ganon. Pero, pag tinatanong ako ng parents ko before when I was a child, so syempre nasa default lang tayo. So, sinasabi ko doktor. Para kunwari, meron tayong masagot, no? Kasi medyo napipressure tayo during those times kung ano ba talaga yung ano natin gusto sa buhay. Pero ang totoo nun, wala talaga. Next question is, what is your favorite hobby? So, medyo mahirap ang tanong na to, for me. Kasi wala akong specific hobby. Kasi, especially now, parang wala na ako masyadong hobby. Unlike siguro nung elementary or high school days ko, yung gusto kong ginagawa back then was to doodle. So, nagdo-drawing ako sa mga maliliit na papel, sa mga scratch, sa mga ganun. Tapos tinatapon ko lang din. Which is kinda weird kasi yung iba kong mga classmates, they like what I am creating doon sa mga scratch papers, no? Pero for me, hindi siya masyadong parang appealing. Parang it's just a hobby lang. Parang pampalipas oras lang. Pero right now, if sleeping is a hobby, then yun. Sleeping is my favorite hobby. Okay, so what is your favorite travel destination? Kung sa local naman, siguro favorite travel destination ko dito sa local, so far napuntahan ko ay ang Boracay and Siargao. For some reason, Siargao. Boracay, as we all know, di ba, maputi yung sand, mahaba yung stretch ng shore, tapos maraming mga
mga paninda, mga restaurants along the shores, gano'n. So parang convenient siya na ano, tourist destination, parang gano'n. While in Siargao naman, parang meron siyang vibe of Bali. Pero I've never been to Bali, so maybe I'm wrong. Pero parang ganun kasi siya, parang ganun yung theme niya or tema niya sa buhay. And then, well, nakapunta na rin ako doon. It's also, since Bisaya lang din naman, unlike Boracay na medyo hindi sila Bisaya. But in Siargao, it's Bisaya, so it's easier to communicate. Para ka lang nandin nasa Cebu lang din, no? Pero medyo provincial. Tapos, ah, actually, parang medyo may pagka-Thailand sila doon eh, kasi meron silang parang culture doon, especially sa kanilang mga restaurants or some of their establishments na you need to uh, iwan or kailangan mong iwanan yung sleepers mo sa may pintuan. Thailand ba yun or something? Or Japan? Basta parang ganun. Parang ganun. Feeling ko Thailand naman siguro kasi yung parang mga tema din nila sa mga restaurants nila doon is parang ganun din ang vibe eh. Parang Thailand. So, nakapunta na ako ng Thailand pero in Bangkok. So, medyo modern at saka, you know, uh, urban. So, walang ganung, wala akong napansin ganun na iwanan yung sleepers except sa mga, what we call this, mga temples nila. So, yun. And for international travels naman, siguro, Singapore and South Korea. Yung South Korea kasi it's my first time to travel to a country na malamig. Super lamig for me during that time kasi we actually targeted na winter yun eh. Parang ganun. Mga around November yata yun or December. Because our aim, supposedly, noon panahon na yon ay para makakita at maka-experience ng snow. But unfortunately, walang snow. Walang snow na pumatak. Naka-experience pa rin kami ng snow kasi pumunta kami doon sa isang parang province na yata yon sa South Korea. Tapos meron doon parang siguro sikat siya for skiing. So ano naman kami doon, nag-skiing kami doon pero yun, may snow pa din pero wala yung experience na parang pumapatak or umuulan ng snow. Walang ganon. Hopefully in the future no, I will be able to experience that one. And sa Singapore naman, yung Singapore kasi is para lang siyang parang Philippines lang din siya, yung temperature, yung gano'n. Tapos, para lang siyang, let's just say Cebu City, sa may Ayala or sa may IT Park na part. Pero yung buong country niya is parang gano'n. Unlike here in the Philippines na alam mo na may mga part na maganda, may mga part na hindi, right? So, doon parang everywhere are all the same. Parang isang malaking Ayala Center or ganon, business park. So napaka-modern ng place. So yun, medyo doon tayo sa medyo uh, urban na side. Hindi ako, mahilig ako sa rural area. Okay lang yung rural area, pero as of now, parang mas prefer ko yung mga urban, yung parang high-tech, ganon. Alright, so next questions are hindi na mga pabebe questions. Charing. Pabebe pa din, pero hindi na siya medyo personal o parang biography. Autobiography style. Siguro mga parang medyo nasa na tayo sa medyo intermediate. Kasi yun parang yun, beginners, then ito naman is intermediate level. Hanggang intermediate lang yung question and answers natin, okay? Alright, so first question sa intermediate round. Let us see. What is your earliest memory? What is my earliest memory? Siguro, hindi ko na rin ma-recall kung ano yung age ko nung time na yun, pero siguro mga
5 years old, mga ganon. And that was when um, parang pumunta kami sa kamag-anak namin, father side, parang may party ata doon or something. Yun. And then, parang yun lang yung, parang clip lang siya. And then another one naman is, yung mother ko is naglalabas siya sa puso. Ano bang Tagalog ng puso? Yung, kumbaga, deep well. Ganon. Ganon na lang para madali. And then, me and my brother, nandun sa may, I think ano yun, parang may under the punong kahoy. And then, nasa ano lang kami, parang nag-ano lang siya ng banig or carpet. Then doon. Kasi yung parang, yung brother ko next to me, hindi, parang ano pa lang siya. Siguro, parang gumagapang level pa, ganun pa siya. And then, me at that time naman is, I can walk na yata during that time. So, parang, ang utos sa akin is bantayan yung brother ko. Parang ganon. Parang ganon siguro yung drama doon. Hindi ko siya na tandaan, pero parang ganon yung eksena. And then, other memories naman. So, yun lang. Clip lang din siya ng memory ko nung time na yun. And then, another memory was yung sinisira ko yung Ninja Turtle ko na laruan. At saka yung airplane ko na laruan. Kasi na-curious ako kung ano ang nakikita kung nasa loob ka ng airplane. Kasi may mga butas-butas siya sa mga ano, what we call this, yung kanyang windows, di ba? So, na-curious ako kung what if nandun ako sa loob ng airplane na yon. So, yon. Stupid, ano. Pero bata pa naman ako noon. So, yeah. Itong question naman is parang pang Miss Universe. Ganon, char. Sige. So, the next question naman is, what are the most important lessons you've learned in life? Next naman, parang, pang matanda na talaga tayo na question na. So, important lessons, so medyo, dalawang lessons, ganon. Ganon na lang siguro yung i-share ko. Dalawa lang. So, first lesson is, ano ba? Shit, nag-blackout ako. Siguro okay, ganito. Yung first lesson na share ko or parang siguro mga sabi ko na parang this is really important na parang malaman ng lahat, no? Or siguro, yeah, I think lahat naman siguro or is parang mag-agree or maybe an experience na ito na success will not be that easy, no? So you need to sacrifice to be able to reach whatever your definition of success. So, of course, success is just hindi naman siya parang final destination mo, no? I mean, not the movie, but alam mo yun, yung parang pag narating mo yun is doon na, happy na ako and that's it, I can die na. Hindi naman ganon, di ba? It's just a milestone of your life. So, when you reach the milestone, yun yung parang success moment. Once you reach there, you will find another, you will think again for another milestone or another success stories, parang ganon. But prior to reaching to your milestone, you will have different struggles, or you will, go on a path, and that path is not that easy. May mga ups and downs, may mga challenges and all of that. And mostly then, because of those challenges, required ka na mag-sacrifice. Parang you will always be asked, parang may detour. Are you still really go there? Or maybe dito ka na lang. Parang ganon, right? And if you are really determined to reach that goal, or yung success mo, yung definition of success mo, so you need to sacrifice a lot. You need to parang take things na hindi mo naman gusto, pero kailangan mo siyang gawin, or kailangan mo siyang tanggapin, mga ganon. Or let go of things na kahit gustong-gusto mo siyang kasama mo, or siguro gusto mo na nandoon yung bagay na yon,
and you reach your goal. Pero hindi na pwede because kailangan mo siyang let go. And that's, so yun yung parang lesson no, na um, yung achievements or yung whatever success na gusto mo mangyari, hindi siya madali, right? So you need to sacrifice para doon. And next lesson naman is, dalawa lang yung lesson na ibibigay ko kasi nahirapan na nga ako. Wait lang, yung question naman is, ay, tama. Plural pala no, lesson. So, at least dalawa. Ano pa bang next lesson natin? Hindi ako sure kung lesson to kung lesson ba talaga to, pero for me, it's a lesson. Di naman. It's something that we need to consider din during our time here sa Earth. So, itong thought na to is, yung mundo or yung Earth will never be like heaven. Kasi, as much as we want to experience parang the good things in life here sa Earth, di ba? Parang gusto natin peace, world peace, walang mahirap, walang hunger, and all that stuff. At the end of the day, hindi yun mangyayari. Ever. It will never happen talaga. Ever, ever. So, there are mga war, mga gutom, mga mahirap, may parang, let's just say, on our perspective, it's imbalance. Pero actually, hindi naman siya imbalance. Pero actually, it's a balance, no? Pero ganun talaga. There is a pyramid, kumbaga. There are people on top, then meron ding people na sa ilalim. Because nasa earth tayo, wala tayo sa heaven. Kasi assuming no na wala nang ganun. So who else would want to go to heaven? Diba? Kung ako si God, bakit ko gagawing heavenly ang earth? Right? So wala nang pupunta sa heaven, no? Wala nang gustong pumunta kasi nasa earth na. So hindi ko yun hayaan if ever. So yun. So yun yung lesson. Another lesson na parang tanggapin mo na hindi talaga magiging heaven ang earth. So may mga challenges, may mga temptations, may mga devils and all of that. That is to spice your stay dito sa earth. So medyo nakakaiyak, nakaka-dismaya, nakaka-pressure, all of that, mga heavy emotions, mararamdaman mo when you encounter those things as part of the challenges, as part of the hellish na banda sa pag-stay mo sa earth. Pero it will also help you din naman to strengthen yourself and to learn lessons, no? As para naman when you grow old, at least meron kang ma-contribute sa mga next generation mo, at least, 'di ba? Meron kang hands-on na experience, hindi yung parang base sa libro or base sa storya ni ganito, ganyan. At least it's really your experience. So makaka-relate ka and you will provide a good advice sa mga bata during that time, assuming na tatanda ka na, right? So ayun, because you've experienced during your journey sa Earth. Sunod na tanong ay, how would you like to be remembered? This is very difficult, no? Kasi as of now, that's also my struggle. Kung paano ba ako if ever na mawala na ako sa Earth, ano bang legacy ang naiwan ko dito? And so far, parang medyo napipressure ako sa tanong na ganito. Kasi wala pa akong legacy. I cannot say na meron. Parang, of course, unlike sa iba, diba? Unlike sa, for example, teachers. Kung teacher ka, yung mga students mo will remember you kung ano yung mga tinuro mo, ganon. And that marks a legacy sa'yo. So, parang everyday na pupunta ka sa school, natuturo ng mga estudyante mo, di ba?
they were learning from you, not just your lessons na based on your lesson plan, pero based also, kasi of course, hindi naman puro lesson plan lang dinidiscuss nyo. Sometimes, yung mga teacher ko dati, hindi lang naman po kung ano yung nasa lesson plan. Minsan, nag-share din sila ng mga personal experiences, mga ganun. At saka mga lessons na natutunan nila sa buhay. And parang pinapasa nila sa amin. And then we were still in high school ng time na yun. So, yun naisip ko na, kung teacher ka, and then, meron din sila mga stories na, parang kunwari yung mga students nila before, bumibisita sa kanila, mga doktor na, mga professional na gano'n, naaalala sila. So that means na what they're doing uh, is creating legacy, no, sa kanilang sarili. Naaalala sila. In my case naman, parang wala. Kasi parang, ewan ko, mali yata yung decision ko sa buhay. So far. Pero, yun, wala pa akong masabing ano ba yung maging legacy ko. So I'm still working on it. I'm still looking for it. So hopefully itong mga pinagagawa ko ngayon, like creating a blog, may mga podcast ngayon. This is my first podcast. Hopefully magtuloy-tuloy or may mga content pa ako na ma-post. And hopefully makatulong din sa iba. Though in this first podcast, parang wala naman kayong matutunan dito. It's just all about me kasi it's an introduction. Yun. So, ayun. So, hopefully, I will be able to find that to myself, no, kung ano yung magiging legacy ko sa buhay. Para naman para naman ma-remember tayo na okay, ito si Kero, ganito, ganyan. Right? Ayun lang. Next question. All right, we are now on our last question. So, panghuli na at magtatapos na tayo sa ating first episode. So, ang pinakahuling question is, what were your first impression of me? So, what were your first impression of me? So, ano ba yung impression ng kadalasan ng mga tao sa akin? No? So, base naman sa mga nakalap ko ng mga surveys, dati kasi may mga, sa mga high school, yung mga first day of school, mga ganun, di ba? Or kahit nung sa mga orientation sa work, di ba? Sa wave mo, mga ganun, di ba? Parang may pag-games, parang hindi siya pag-games, pero more of like, simple way to introduce yourself, parang ganun. So, may mga ganun. So, ang nangyari doon, or usually ang mga ginagawa din, one of the activities is yung magsulat ka ng 3 or 5 katangian sa katabi mo, parang ganun, yung first impression mo sa katabi mo. And so far, based sa mga nakalap ko, ang pinaka-common talaga doon is ang pagiging stricto or parang hindi man grumpy, no? Parang wala naman. Pero yun, parang ganon yung stricto or parang hindi masyadong approachable, parang ganon. Pero yun yung usual na impression nila sa akin, first impression. Pero usually naman sa yung mga friends ko na talaga, they were wrong. So, hindi naman ako, siguro mukha lang, pero hindi naman, approachable naman ako, and I can really say na I'm a cool person. Hindi naman ako, madali akong kausap. Ganon. Hindi ako masyadong, nagtatanong ako mga ganon, pero hindi ako yung, parang pinapahirapan ka or something. Parang I try to balance din naman sa mga bagay-bagay. If you have a favor, mga ganon eksena. So, yeah. Pero yun nga, yung first impression naman yung tanong natin, di ba, sa masyadong defend. Masyadong, tayo, nagdi-defend sa sarili. So, first impression talaga sa akin is,
seryoso, gano'n. Parang walang fun sa buhay. Parang gano'n. Alright, so ayun na nga, no? Natapos na ating first episode ng ating first ever podcast. At maraming salamat sa pakikinig sa akin kahit wala naman masyadong kwenta yung first episode natin. It's just all about me and some sort of we're running like an autobiography kineso sa ating first episode. At saka as mentioned din sa ating episode na yon ay we're just doing the first and second level, no? Wala tayong mga mahihirap na tanong, mga pabebe lang. And hopefully, may natutunan kayo doon kahit walang kwenta nga, sabi as mentioned. Anyway, so dahil nagtatapos na nga, so closing remarks na tayo. So since wala namang conclusion doon, so i-close ko lang tong episode na to. So hopefully sa next episode you will still visit the profile or ano ba, how do you access by this platform. Kung sa Spotify kayo nakikinig, please follow my podcast profile. Hindi ko alam kung this is my first time. Actually, may podcast na ako before, pero this is parang let's just say na parang dito na ako mag-concentrate kasi nawala yung first podcast creation ko no, hindi ko na siya ma-access. But yung first na yun, it was just nagba-vlog reading na ako doon. Unlike this one na ang plano ko is to parang discuss really, walang mga scripts, walang ganun, parang kung ano lang yung topic, kung ano lang yung maisip ko, yun lang sasabihin ko. Yun. So yun yung plano ko for this podcast. Talk about anything and everything under the sun. Kung meron kayong gustong tanong or i-topic, feel free. You can visit my website. I will just link it somewhere. Kung ano man yung platform na, what do we call this, pinapakinggan nyo. I mean, kung anong ginagamit yung platform para makinig. Kung if you are using Spotify or Apple or Google or whatever podcast app, we don't know, baka pwedeng mailagay nila doon yung website. So just look around it. Hindi ko lang siya sure sasabihin dito in audio kasi baka in the future magbago na yung website name. So para naman dynamic tayo. So ayan. Pero you can siguro follow also my social media, mga ganun. Anyway, in the future, I will find a way to put that information or links para we can connect with each other. But anyway, if you will follow, or feeling ko may follow naman sa Spotify, alam ko may follow so my podcast will be on your playlist. Char. So yun nga, hopefully you will going to follow, and hanggang sa susunod. Regards din pala yung mga manok dito, no? So kasama sila sa episodes na to. So hi sa mga manok, sa kapitbahay ng mga manok na napakaingay. Until now, kahit nagpapaalam na tayo. Anyway, so thank you again for tuning in. Until next podcast episode. Buyers, this is Caro, your kaibigan. ano mang tawagan natin sa sarili? Tawagan natin. Or our tawagan. Sige, for now, ganyan muna. Alright, so thank you so much, and until next episode. Buyers.